Nilit niyang ihiga ang babae sa mesa at hinayla ang kanyang damit sa likod. At nakita niya ang isang bitak sa kanyang likod. Sinubukan ng babae na lumaban. Ngunit nang pindutin ng lalaki ang bitak, bigla siyang nanghina at hindi na makagalaw. Sa hinaharap nagkaroon ng pagsabog ng Jin virus. At nagdulot ito ng matinding pagkawasak sa buong mundo. Naging matindi ang kakulangan ng pagkain. At hindi na kayang magparami ng normal ang mga tao. Nagkaroon ng mga organo para huminga ang mga halaman. Maging ang mga karaniwang amag, ay nagkaroon na rin ng kakayahang mag-isip ng malaya. Hindi na matukoy kung alin ang hayop o halaman. Sa harap ng ganitong sakuna sa mundo, nagkaisa ang mga mayayaman at nagtayo ng kanilang sariling kuta. Habang ang mga mahihirap ay namuhay kasama ng mga mutanteng hayop at halaman. Isa si Vesper sa kanila. Upang mabuhay, kasama niya ang isang robot na naghahanap ng pagkain sa putikan. Ngunit sa panahon ng pagkawasak bihira ang makain. Buong araw siyang naghanap, at tanging isang makulay na insekto lang ang nakuha niya. Sa daan pa uwi, kailangan niyang umiwas sa mga sumisipsip ng dugo sa ilalim ng lupa. Dahil wala siyang nakuha ngayon, kinain na lang ni Vesper ang mga uod ng tinapay para sa sustansya. May ama siyang nakaretay sa higaan, at nabubuhay lang ito sa tulong ng mga aparatong nakakabit sa katawan. Ang kanyang kamalayan ay nasa robot na laging kasama ni Vesper. May isang lihim na laboratorio si Vesper. Mahilig siyang gumawa ng mga eksperimento doon, upang subukang tuklasin ang lihim ng Jin virus. Ngunit bigla siyang nakarinig ng kakaibang tunog. Kaya agad siyang lumabas, at nakita niya ang isang babae na namumulot ng mga bakal. Isa itong manlalakbay na namumuhay sa pangangalakal ng basura. Gumagala sila sa iba't ibang lugar para mabuhay. Hindi na mahalaga kung ano ang itawag sa kanya. Sumunod si Vesper sa payo ng kanyang ama at umuwi. Ngunit pagdating sa pintuan ng bahay nakita niya, patay na ang lahat ng mga sumisipsip ng dugo sa harap ng pinto. Parang may hindi inaasahang bisita sa bahay. Kinuha ni Vesper ang kanyang sandata upang labanan ang kaaway. Ngunit nakatakas na pala ang magnanakaw. Nasira pa ang makinang nagbibigay buhay sa kanyang ama. Agad itong inayos ni Vesper. Ngunit wala ng kuryente. Tumigil na rin sa pagtibok ang artipisyal na puso ng ama. Kung hindi agad maibabalik ang kuryente, baka hindi na siya umabot ng 3 araw. Napilitan si Vesper na humingi ng tulong sa punong bayan. Pagdating niya roon, nakita niyang may isang nilalang na parang tao na nadaganan ng bakal. Habang ito'y umiiyak sa sakit, walang sino man sa paligid ang tumulong. Lumabas ang punong bayan. Ibinigay niya ang sandata sa isang batang lalaki. At sinabi na tapusin ang paghihirap ng nilalang. Sumunod agad ang bata sa utos. Hinawakan niya ang ulo ng nilalang. At paulit-ulit itong tinaga pababa. Tahimik lang na nanonood ang mga tao. Parang sanay na sila sa ganitong eksena. Hindi na pinansin ni Vesper ang nangyayari. Nilapitan niya ang punong bayan para humingi ng tulong ayusin ang generator. Ngunit tila ayaw siyang pansinin nito. Hindi ako nandito para makiusap. Sinabi ito ni Vesper, dahil balak niyang ipagpalit ang dugo niya para sa bagong generator. Sa mundong ito ng pagkawasak, ang mga mayayaman sa kastilyo ay bumibili ng dugo ng mga bata sa labas. At ang punong bayan ang namumuno sa kalakalan dito. Ibinigay ni Vesper ang sarili niyang dugo. Pwede ko na bang makuha ang microbiome gumagawa ng kuryente? Sabi ng punong bayan 2 araw pa ang hihintayin. Dahil hindi pa naibebenta ang dugo, naramdaman ni Vesper na niloko siya. Kaya tinangka niyang kunin muli ang dugo niya. Ngunit itinapon siya ng punong bayan palabas. Galit at hindi makapayag si V umikot sa likuran ng gusali. Tumagos siya sa bakod na may kawad. At nagtangkang pumasok ng palihim sa laboratorio ni Lolo Kiao. Sa sandaling iyon, isang lumilipad na sasakyan mula sa kastilyo ang dumaan na may malakas na ugong. At agad nitong naaga ang atensyon ng mga tao. Tinamantala ni V ang pagkakataon at tumakbo papasok sa silid. Kinuha niya ang likido mula sa generator. Paglingon niya nakita niya ang maliit na bahay ng mga pananim. Naroon ang mga mahalagang binhi na nakuha ni Lolo Kiao. Masayang kinuha ni V ang ilang piraso. Sa daan pa uwi, narinig niya ang malakas na ugong ng mga makina sa himpapawid. Isang sasakyang panghimpapawid mula sa kastilyo ang bumabagsak ng mabilis. Nagulat si V ngunit hindi na siya nag-aksaya ng oras. Dahil hinihintay pa siya ng ama niyang nasa panganib. Makalipas ang ilang sandali, nabalik na sa normal ang kuryente sa bahay. Binuksan ni V ang mga ninakaw na binhi at ipinakita sa ama. Ngunit sinabi ng ama na ito ay mga binhing magagamit lang minsan. Kahit tumubo ay iisa lang ang ani. Ngunit sinabi ni V, na kaya niyang gawing walang hanggan ang mga ito. At kapag nagtagumpay siya maaari siyang makapasok sa kastilyo bilang manggagawa. Binalaan siya ng ama na puro ilusyon lamang iyon. At sinabi na kabilang lamang siya sa mundo ng mahihirap. Nainis si V sa ama dahil sinira nito ang kanyang pangarap. Kaya umalis siya ng bahay na galit. Dumaan siya sa isang basang kagubatan. At huminto siya ng hingal na hingal. Doon niya nakita ang isang babaeng marangya ang damit.
Tila nawalan ito ng malay dahil sa sugat sa binti, at napalibutan siya ng mga mutanteng halaman na sumisipsip ng kanyang dugo. Ang eksenang ito ay nakapagpaalala sa akin ng pelikulang Gaia. Kung gusto ninyong makita iyon, hanapin sa aking koleksyon. Nakita ni V na humihinga pa ang babae, kaya dinala niya ito pauwi, at nilagyan ng cell membrane ang sugat nito. Pagmulat ng babae, napagtanto niyang nasa isang hindi pamilyar na lugar siya. Sinubukan niyang bumangon mula sa higaan, ngunit dahil sa sugat sa binti nadapa siya sa sahig. Narinig ni V ang ingay at agad siyang lumapit. Sa kanilang pag-uusap nalaman niya, nagaling sa kastilyo ng mayayaman ang babae. Kasama niya ang ama sa lumilipad na sasakyang bumagsak sa gubat. Nakiusap siya kay V na hanapin ang kanyang ama sa gubat, at nangangakong magbibigay ng malaking gantimpala. Sa sandaling iyon, biglang nagkaaberya ang ama ni V, at nagsimulang manginig ng matindi ang kanyang katawan. Lumapit ang babae at yumuko. Bahagyang hinaplos ang kanyang mukha. Pagdampi pa lang ay tumigil na ito sa panginginig. Sino nga ba talaga ang babaeng ito? At bakit siya may ganitong kapangyarihan? Kinabukasan ng umaga, bumalik si V sa gubat bilang pasasalamat sa babae. Sinundan niya ang mga bakas sa lupa, at natagpuan niya agad ang bumagsak na sasakyang panghimpapawid. May isang tao pang naiipit sa loob. Habang bubuksan niya ang silid ng piloto, dumating si Lolo Kiao kasama ang ilan pang tao. Palay nakita rin niya ang pagbagsak ng sasakyan noong araw na iyon. Kaya hinanap niya ito sa gubat at narating ang lugar. Pinuksan ng mga bata ang pinto ng sasakyan, at isang matandang lalaki ang lumitaw. Nakita ni Lolo Kiao na malapit na itong mamatay, kaya tinakpan niya ng kamay ang ilong at bibig nito. Susubukan sana ni V na pigilan siya, ngunit itinulak siya ni Lolo Kiao ng malakas. Sa mundong ito, ang labis na pagnanais mabuhay ay ginawang halimaw si Lolo Kiao. Sa loob ng sirang cockpit, nakakita siya ng isang lasong tela, at inakala niyang may isa pang tao sa loob ng sasakyan. Pagbalik ni V, hindi niya sinabi ang totoo sa babae. Inalis niya ang cell membrane sa binti ng babae, at gaya ng inaasahan ganap ng magaling ang sugat. Namangha ang babae sa kaalaman ni V sa teknolohiyang biosynthesis. Hindi lang ito ang kaya kong gawin. Pagkatapos ay dinala niya ang babae sa gitna ng kagubatan. Dumating sila sa isang kakaibang lugar. Doon tumutubo ang samot-saring kakaibang halaman, na tila may sariling buhay, at tila nauunawaan pa ang wika ng tao. Lahat ng ito ay mga halaman na nilikha ni V. Namangha ang babae sa kanyang talento. Sinabi niyang kung madadala ito sa kastilyo, siguradong ikagugulat ng buong mundo. Masayang masaya si V dahil sa papuri. Pagbalik nila nagkaroon sila ng mahabang pag-uusap. Kinuha ni V ang lumang aklat, at itinuro ang larawan ng pusa upang tanungin kung nakita na ito ng babae. Pagkatapos ay pinag-usapan nila ang iba pang mga hayop na naglaho, at kung bakit hindi binubuksan ng kastilyo ang kanilang mundo sa mahihirap. Sagot ng babae dahil limitado ang mga yaman. Matapos ang usapan ipinakita ni V ang lumang kwerdas ng Alpha. At sa sandaling iyon pakiramdam niya ay may nakatagpong kaluluwa. Handa siyang ibahagi ang lahat ng mayroon siya. Kinabukasan, hindi napigilan ni V na sabihin sa babae ang totoo tungkol sa kagubatan. Dinala niya ito sa lugar ng pagbagsak. Nakita nila ang bangkay na lumulutang sa ilog. Niyakap ng babae ang katawan ng ama at humagulgol. Tumalon si V sa tubig at hinayla siya pabalik sa pampang. Ngunit wala na silang magagawa. Kailangan nilang tanggapin ang nangyari. Ngunit biglang, napansin ni V ang kakaibang bagay. Itinaas niya ang buhok ng babae, at nakita ang malinaw na hiwa sa kanyang leeg. Ikaw ay, tama, ako ay isang yog. Habang ikinukwento ng babae ang lahat, unti-unting lumitaw ang buong katotohanan. Palay sila ng kanyang ama ay tinutugis ng mga taga-kastilyo, at planong tumakas papunta sa isa pang kastilyo. Ngunit inatake ang kanilang sasakyang panghimpapawid at bumagsak. Galit na galit si V nang malaman ang totoo. Galit na galit siya sa mga kasinungalingan ng babae. Mukhang wala ng pag-asa ang kanyang pangarap na makapasok sa kastilyo. Pagbalik nila sinabi ni V sa babae na umalis na agad. Tahimik namang pumasok sa silid ang babae, at kinuha ang kutsilyo upang wakasan ang kanyang buhay. Ayaw na niyang mabuhay sa mundong walang saysay. Tahimik. Narinig ni V ang tunog at agad na tumakbo. Pinigilan niya ang babae sa pagsasagawa ng pagpapakamatay. Pagkatapos niyang balutan ng benda ang sugat nito, biglang may naisip si V. Kumuha siya ng ilang patak ng dugo ng babae, upang alamin kung bakit kakaiba ang mga yog. Ang ilagay niya ito sa mikroskopyo. Napansin ni V na ang DNA ay tila nakabalot ng ibang mga selula. Parang ito ay nakakandado. Hindi alam ng babae ang ibig sabihin nito. Maging ang kanyang ama ay hindi kailanman nabanggit ito. Nakita ng babae ang pagkabalisa ni V, kaya naupo siya sa kama at kinuha ang kwerdas. Sinabi niyang kapag nagtatrabaho ang kanyang ama, tinutugtog niya ang musika, dahil nakakatulong daw ito sa konsentrasyon. Sa sandaling iyon,
Isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Nagsimulang magbago ang mga selula ng babae. Ang musika ay parang isang susi. Isa-isang nabuksan ng mga nota ang mga ito. Di nagtagal, nakalaya ang DNA ng babae. Ngunit ang itsura nito ay tulad ng mga selula ng halaman. Naalala ni V ang mga binhing kanyang ninakaw. At kinuha niya ito upang subukan. Gamit ang tubo nilagyan niya ng ilang patak sa mikroskopyo. Makalipas ang ilang segundo, ang mga selula ng binhi ay nagsanib. Kasama ng DNA ng babae. Ibig sabihin, ang DNA ng babae ay may parehong pagkakasunod ng gene gaya ng sa binhi. At alam ng lahat, ang mga selula ng mga yog ay may kakayahang muling mabuo ng walang hanggan. Ibig sabihin kaya ring magparami ng walang katapusan ang mga binhi, na nangangahulugang hindi na magugutom ang sangkatauhan. Doon lang natauhan ng babae, na ang dahilan ng pagtugis sa kanila ng kastilyo, ay dahil taglay niya ang sikreto ng kastilyo sa kanyang katawan. Nabukasan, pumunta si V sa laboratorio upang kunin ang kagamitan at ipagpatuloy ang eksperimento. Ngunit sa mga sandaling iyon, dumating si Lolo Kiao sa bahay ni V, at napagtanto niyang ang babae sa harap niya, ay ang natitirang pasahero ng bumagsak na sasakyan, para sa kaligtasan ng ama ni V. Sumunod ang babae sa utos ni Lolo Kiao, at naghanda silang umalis. Sa mismong sandaling iyon, biglang sumugod si V dala ang sandata. Nagkaroon ng magulong labanan, at naitagan ng babae ang kutsilyo sa kamay ni Lolo Kiao. Si V naman ay tumutok ng patalim sa kanyang leeg. Dahil sa kabaitan ni V, ibinahagi niya ang buong natuklasan sa kanyang tiyuhin. Sinabi niyang hindi na kailangang mag-alala sa pagkain, dahil may paraan na upang paramihin ng walang hanggan ang mga binhi. At hindi na nila kailangang ipagpalit ang dugo sa kastilyo. Ngunit pag-uwi ni Lolo Kiao, agad niyang isinumbong ang sikreto sa kastilyo. Samantala si V, ay abala pa rin sa kanyang pananaliksik. Di nagtagal, dumating ang panganib na hindi inaasahan. Napansin ng ama ang kakaibang liwanag sa labas ng bintana, na mabilis na papalapit sa kanilang bahay. Bago pa man sila makagalaw, pumasok sa ilalim ng pinto ang mga halamang kabute. Kinuha ni V ang Wallace upang hadlangan ito. Ngunit sobrang bilis ng paggalaw ng mga ito. Sa isang kisap mata lang, napuno na ng mga halamang kabute ang buong silid. Kaya umakyat sina V at ang babae sa ibabaw ng mesa. Nang muntik nang abutin sila ng panganib, biglang naging alikabok ang mga halamang kabute. Agad nilang tinakpan ang kanilang mga ilong. At sa kabutihang palad na kaligtas sila. Sinabi ng ama na ito ay sandatang biolohikal ng kastilyo para sa pagsubaybay. Ibig sabihin na tuklasan na ang kanilang kinaroroonan. Kailangang tumakas agad ni V at ng babae. Hindi matanggap ni V ang sinabi ng ama. Ayaw niyang iwanan ng ama upang mamatay mag-isa. Ngunit mariin ang utos ng ama. At sa huli napapayag niya si V sa ngalan ng pag-asa ng sangkatauhan. Pakiusap alagaan mo siya. Kasabay nito, dumating na ang mga sundalo ng kastilyo sa bahay ni Lolo Kiao. At bago pa siya makapagsalita, isang bala ang tumapos sa kanyang buhay. Nakalimutan ni Lolo Kiao, nasa mundong ito, walang halaga ang mga taong walang silbi. Pagkatapos patayin si Lolo Kiao at ang pamilya niya, dumiretso naman ang mga sundalo sa bahay ni V. Sa huling sandali, pumili ng sakripisyo ang ama ni V. Nagpatuloy sa pagtakas sina V at ang babae. Ngunit nadiskubre rin sila ng mga taga-kastilyo. Habang dumaraan sila sa mga damuhan, binalaan ni V ang babae na huwag hawakan ng mga halaman sa gilid. Ngunit kaagad pagkatapos, tinamaan ng kaparusahan ang mga humahabol. Lumabas ang mga alitaptap mula sa kanilang mga sugat, at sila pala ang tumulong sa pagtakas ni V. Sinabi ng babae kay V, na napakarami ng mga sundalo ng kastilyo, at tanging ang pagsuko niya ang makapagliligtas kay V. Ngunit hindi pumayag si V sa ideyang iyon. Kaya hinalikan siya ng babae. At dahil sa kakaibang mga selula niya nakatulog si V. Kinabukasan ng umaga, nagising si V sa gitna ng mga nalagas na dahon. Siya ay bumalik sa bahay. Tahimik niyang tinitigan ang nasunog na bahay. Pagkatapos ay lumuhad at itinanim ang ilang buto sa lupa. Marahil iyon na lang ang tanging alaala niya. Dumating ang mga batang nakaligtas mula sa pamilya ni Lolo Kiao. At sumunod sila kay V. Sabay naglakad patungo sa paghahanap ng bagong tahanan. Habang naglalakad nakita ni V ang mga palaboy na peregrino. Kaya sumama siya sa kanila. May tanong na matagal nang bumabagabag sa isip ni V. Saan dinadala ng mga peregrino ang mga basurang kanilang pinupulot? Matapos ang ilang araw at gabi ng paglalakbay, narating nila ang tirahan ng mga peregrino. Isang lugar na wasak at marumi. Pan ng mga taong may takip sa mukha. At may tore na gawa sa tambak ng basura. Nagpasya si V na umakyat sa tore. At hindi nagtagal, nakarating siya sa tuktok ng mataas na tore. At doon nakita niya ang tanawing hindi pa niya nasalayan kailanman. Dama niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang mukha, at malinaw niyang nakita ang kastilyo ng mayayaman sa malayo. Ganito pala ang anyo ng lugar na kanyang pinangarap. Kinuha ni V ang natitirang mga buto.
at iniunat ang kanyang kamay. Hinaypan ng hangin ang mga buto, at kumalat ang mga ito sa himpapawid. Habang sumisikat ang araw, parang unti-unting nagigising ang pag-asa ng mahihirap, at marahil sa hindi kaliwang hinaharap.